Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Alas 8 na naman po ng gabi at sana ay naririyan na kayo at buo na rin sana ang ating mga kasambahay. Tawagin nyo na po sila. Oras na naman para tayo ay magbigay ng pansin sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po ay isa sa mga ugali na ating ginagawa dito sa UN Television na pagkatapos ng maghapong araw, pagkatapos ng ating mga paggawa, pagkatapos ng ating mga trabaho, o kung kayo man ay nasa trabaho pa rin at nasa inyong mga opisina, maaari po naman na magbukas din kayo ng inyong mga telebisyon o kaya kahit na hindi man siguro kayo masabay sa amin, kayo maingganyo lamang namin na tuwing sumasapit ang huling oras sa ating mga buhay sa isang araw ay maaaring magbigay tayo ng pansin kahit nakapirasong oras lamang na mabasa natin ang Biblia. Dahil isa sa mga mahalagang bagay na maunawaan natin ay yung salita ng Diyos. Kung papaano ho na mula ng ating pagkabata ay tinuruan tayong magbasa. Mula ho nung tayo ay elementarya, high school, hanggang sa tayo nagkolehiyo, iba't ibang mga libro ang ipinababasa sa atin sa paaralan para tayo magkaroon ng karagdagang kaalaman. Lalo at higit naman po siguro na dapat natin na pagtuunan ng pansin ang kaalaman sa mga salita ng Diyos. At isa sa mahalagang bagay na ating magagawa ay ang ugaliin natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Yan po ang aming pinag-aanyaya sa inyo at yan ang ating ginagawa tuwing alas 8 ng gabi dito sa UN Television. Sa ngayong gabi po, ipagpapatuloy natin ang ating mga pinasimulang binabasa sa mga talata ng banal na kasulatan. Kung wala kayong mga Biblia, sundan po ninyo sa inyong mga television screens. Narito ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan, o maging kami man ay maaliw, ay para sa inyong kaaliwan na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayunding pagbabata na amin namang binabata. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawala na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na mag-uli ng mga patay, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas, na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin, upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami,
ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos na kami nag-ugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Gaya naman ang inyong bahagyang pagkilala sa amin na kami inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin sa araw ng Panginoong si Jesus. At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumarian muna sa inyo upang kayo'y magkaroon ng pangalawang pakinabang at magdaan sa inyo na magtungo sa Macedonia at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo at nang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Nang nasain ko nga ang ganito, ako baga kaya ay nag-atubili o ang mga bagay na ninasa ko ay mga ninasa ko baga ayon sa laman upang magkaroon sa akin ng oo, at ng hindi, hindi. Ngunit palibhasay, ang Diyos ay tapat. Ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa Kanya ay naging oo. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman, na nasa Kanya ang siya nawa, sa ikaluluwalhati ng Diyos, sa pamamagitan namin. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. Datapwat ang Diyos ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Korinto. Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan, sapagkat sa pananampalataya kayo'y nangagsisitatag. Maging sa sulat din po ng apostol na si Pablo, nang isulat niya ang kanyang sulat dito po sa mga Ebreo, sulat niya sa mga Ebreo, sinabi niya sa 4 at 12, na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Diyos ay napakahalagang mabigyan ng daan sa ating mga puso at kaisipan. Kaya po kami ay nag-aanyaya sa inyo tuwing sumasapit ang 8:00 ng gabi na samahan kami sa pagbabasa ng mga talata nito. Kaya po ngayong gabi, kung sakaling meron kayong hindi lubos na naunawaan sa atin po mga binasa, inaanyayahan namin kayo. Maaari po kayo magtanong sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganun ay mapag-aralan natin yung mga katwiran na ating nababasa at magkaroon ito ng liwanag sa ating mga kaisipan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.